Movie Recap Tagalog here. Si Doc Ja ay isang karaniwang empleyado sa opisina. Isa siyang malaking tagahanga ng obscure na fantasy web novel na 3 Ways to Survive in a Ruined World na katatapos lang matapos ang 10 taong pagtakbo nito. Si Doc Ja lamang ang nagbasa ng nobelang ito hanggang sa huli at siya lang ang nakakaalam ng tunay na pagtatapos. Isang araw, nasaksihan ni Doc Ja ang mundo na unti-unting nagiging katulad ng web novel na 3 Ways to Survive in a Ruined World. Samantala, si Jung Hyuk ang pangunahing tauhan sa nobelang iyon. Siya ay may kakaibang kakayahan na muling mabuhay sa tuwing mamamatay siya. Isa siyang gwapong lalaki na may pambihirang galing sa pakikipaglaban. Sa Korea, may isang sikat na web novel na tinawag na 3 Ways to Survive the Apocalypse na minsang naging napakapopular. Ngunit matapos ang 10 taon at mahigit 1,000 kabanata, isa na lang ang natitirang mambabasa. Sinimula ni Doc Ja ang pagbabasa nito noong nasa middle school pa siya at ipinagpatuloy hanggang sa pagtanda. Sa kwento, si Jung Hyuk ay nakikipaglaban sa mga pagsubok na ipinapadala ng mga Diyos habang papalapit sa pagguho ang mundo. Unti-unting nalalagasan ng mga kasamahan si Jung Hyuk, ngunit palagi siyang determinado na maging mas malakas. Para kay Doc Ja, nakaka-inspire ito, at ang paulit-ulit na pagbasa ng nobela ang nakatulong sa kanya na malampasan ang mga taon sa high school kahit lagi siyang binubuli ng masasamang kaklase. Pagkatapos ng paaralan, nag-aral si Doc Ja sa isang pangkaraniwang kolehiyo, nagtrabaho sa ilang ordinaryong trabaho, at kalaunan ay nakapasok sa isang malaking kumpanya bilang kontraktwal na empleyado. Ngayon matatapos na ang kontrata niya at ganun din ang nobela. Pagkatapos ng kanyang huling shift, binasa ni Doc Ja ang huling kabanata, ngunit nadismaya siya dahil si Jung Hyuk lang ang natirang buhay. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe sa may akda at sinabi niyang ito ang pinakamasamang kwento. Sa tren, nakasalubong niya ang katrabaho niyang si Sang A, nakatatapos lang din ng kontrata. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit ang dati nilang boss na si Meong O, na patuloy na nililigawan si Sang A kahit ilang beses na siyang tinatanggihan. Mabuti na lang at bumaba ito sa susunod na istasyon. Sa sandaling iyon, nagulat si Doc Ja nang makatanggap siya ng sagot mula sa may akda. Nagpasalamat ito kay Doc Ja sa pagbabasa hanggang sa dulo at inamin na siya lang ang dahilan kung bakit natapos ang kwento. Sinabi ng may akda na kung ayaw niya ang ending, siya mismo ang dapat sumulat ng bago pag nagsimula ang serbisyo alas 7 ng gabi. Biglang yumanig ang tren at huminto habang may tinig na nag-anunsyo na natapos na ang libreng serbisyo ng Planetary System 8612 at magsisimula na ang bayad na nilalaman. Tiningnan ni Doc Ja ang kanyang telepono at nakumpirma niyang alas 7 na, eksaktong oras kung kailan nagsisimula ang nobela. Sa tren ay lumitaw ang isang nilalang mula sa alamat ng Korea na tinatawag na dekabi. Nang insultuhin ito ng isang pasahero, binaril siya ng dekabi sa ulo gamit ang laser na mata. Agad itong namatay at nagpanik ang lahat, ngunit pinatahimik sila ng nilalang gamit ang nakakatakot nitong mukha. Pagkatapos, inanunsyo ng dekabi na napagpasyahan ng mga Diyos na ang mga tao ay masasamang nilalang kaya nararapat silang parusahan. Bibigyan ng entablado ang lahat ng tao, at kung paano nila ito malulutas ay siyang magpapasya ng kanilang kapalaran. Di nagtagal, lumitaw ang mga hologram na nagpapaliwanag ng unang yugto sa paligid ng mga pasahero. Sa loob ng 10 minuto, kailangan nilang pumatay ng isa o higit pang buhay na organismo sa loob ng tren. Ang mga magtatagumpay ay makakakuha ng 300 coins, at ang mabibigo ay papatayin. Sinabi rin ng dekabi na ang mga constellation ay palaging nakamasid. Sa tulay, huminto ang tren pati lahat ng mga sasakyan. Habang nagsisimula ang hologram ng 10 minutong timer, tiningnan ng mga pasahero ang kanilang mga cellphone at nadiskubre nilang wala ng signal. Di nagtagal, nawalan sila ng katinuan at nagsimulang magpatayan, minsan ay nagkakaisa laban sa isang tao. Isang babae ang nataranta at sinubukang tumakas papunta sa kabilang bagon, ngunit mayroong force field sa mga pinto na pumipigil sa kanila. Nang tumingin si Doc Ja sa kabilang bagon, nagulat siya nang makita si Jung Hyuk sa gitna ng mga tao. Naunawaan niyang nabubuhay sila sa mismong mga pangyayari ng nobela, na ibig sabihin ay alam niya ang hinaharap. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw mula sa ilog at binangga ang tren, dahilan upang kumapit silang lahat sa kisame. Naalala ni Doc Ja ang patakaran, dapat lang silang pumatay ng isang nilalang, hindi kinakailangang tao. May isang bata na ang pangalan ay Gilyang na may dalang pugad ng langgam, kaya kinuha iyon ni Doc Ja at dinala kay Sang A. Binigyan niya ito ng ilang langgam bago subukang kausapin ang karamihan, pero walang nakinig sa kanya. Nang patayin ni Doc Ja ang isang langgam, lumitaw ang isang hologram na nagsasabing nakakuha siya ng coins, at doon lang sila napansin ng lahat. Ipinahayag niya ang tungkol sa mga langgam, ngunit hindi sapat para sa lahat. Habang nagrereklamo ang karamihan, ninakaw ni Meong O ang pugad ng langgam mula sa kanya, kaya ang tao ay pumalibot dito. Samantala, may isang lalaki pa ring binubugbog ang isang matandang babae, kaya sinunggaban siya ni Doc Ja at inalok ng langgam na napadikit sa kanyang kamay. Tumanggi ang lalaki at sinabing gusto niyang patayin ang matanda. Doon napagtanto ni Doc Ja na ito si Nam Won, isa sa mga tauhan sa nobela. Sinimulang bugbugin ni Nam Won si Doc Ja at sinabing siya na lang ang magiging biktima. Habang pilit na nagtatanggol si Doc Ja, naalala niya na sa nobela, ang mga tao ay may stats na parang sa video game. Ginamit niya ang 300 coins upang pataasin ang kanyang lakas at tinamaan si Nam Won ng isang suntok na nagpabagsak dito sa kabilang dulo ng bagon. Gumanti si Nam Won sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang Grimdark Awakening skill na nagbigay sa kanya ng lakas upang dominahin si Doc Ja sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, aksidenteng nabitawan ng karamihan ang pugad ng langgam at gumulong palabas ang isang tubo ng mga itlog.
Sinira ito ni Doc Ja at nakatanggap ng napakalaking bayad na coins. Gumastos siya ng 3,000 sa stamina at 3,000 pa sa agility, kaya nailagan niya lahat ng atake ni Namwon at pinabagsak siya. Dahil sa takot, nangako si Namwon na hindi nasasaktan ang matanda at humingi ng langgam, ngunit sinabi ni Doc Ja na hindi siya karapat-dapat maging bahagi ng kwento. Tumakbo siya para maging panangga ng babae dahil muli itong tinangkang atakihin ni Namwon. Inilagay ni Doc Ja ang isang langgam sa kamay ng matanda at isinara ito upang durugin bago matapos ang timer. Ipinahayag ng tinig na tapos na ang yugto at lahat ng natalo ay binutas ang mga mukha bilang parusa. Sa kasamaang palad, nakatakas ang huling langgam kaya namatay pa rin ang matanda. Muling lumitaw ang dekabi at binati ang 17 taong nakapasa. Panahon na para tumanggap sila ng mga regalo mula sa mga constellation bilang gantimpala sa kanilang pagganap. Naalala ni Doc Ja na ang mga constellation ay makapangyarihang nilalang na nakamasid mula sa kalawakan at natutuwa sa mga paghihirap ng mga tao. Bawat pasahero ay nakatanggap ng listahan ng mga constellation na gustong maging sponsor nila at kailangan nilang pumili, ngunit darating ang araw na babayaran nila ang utang na yon. Nagpasya si Doc Ja na tumanggi muna sa sponsorship. Biglang nagsimulang tumagilid ang tren dahil hinihila ito pababa ng halimaw sa ilog. Isang dating sundalo ang pilit nagbubukas ng mga pinto at nakilala siya ni Doc Ja bilang si Yeon Song, isang tauhan sa nobela. Habang dumarampi na ang tren sa tubig, tinuruan ni Doc Ja si Yeon Song kung paano gamitin ang espesyal na kasanayan. Inactivate ni Yeon Song ang super strength na nagbigay sa kanya ng lakas para baluktutin at buksan ang mga pinto. Agad na nagsilabasan ang lahat habang napansin ni Doc Ja na naiwan si Gilyang sa loob, umiiyak sa kanyang pugad ng langgam. Humingi siya ng paumanhin at inilabas ang bata. Habang tumatakbo ang mga nakaligtas, nag-anunsyo ang tinig ng bagong yugto. Kailangan nilang matagumpay na makatawid sa tulay. Binangga ng halimaw ang isang bahagi ng tulay para gumawa ng napakalaking siwang bago muling bumalik sa ilog. Para mas pahirapan sila, ibinagsak ng dekabi ang isang bagon sa tulay at ginawang mga halimaw ang mga patay upang habulin ang mga buhay na manlalaro. Sinubukan ni Doc Ja at Yeon Song na lumaban ngunit mabilis silang nadominahan. Sa sandaling iyon, nagawa ni Sang A na i-activate ang kanyang kasanayan na lumilikha ng pansamantalang daan sa ibabaw ng siwang. Mabilis na tumakbo ang mga nakaligtas at pinaalalahanan sila ni Doc Ja na may lasong usok na kakalat, kaya kailangan nilang pumasok sa ilalim ng lupa. Naisip niya na dapat silang pumunta sa pinakamalapit na estasyon ng subway, ngunit bigla niyang naalala na sa nobela, doon napatay si Jungyok habang nakikipaglaban sa isang dragon. Gumamit siya ng kasanayan para bumalik sa simula ng kwento at lahat ng nasa estasyon ay namatay. Para makaligtas, kailangan nilang buhayin si Jungyok upang hindi niya i-reset ang lahat, at naniniwala si Doc Ja na magagamit niya ang kaalaman sa hinaharap para matulungan ito. Samantala, ginagamit ni Jungyok ang espada at baril para pabagsakin ang lahat ng umatake. Lumapit siya kay Doc Ja at tinanong kung ano ang ginawa niya dahil hindi pa dapat mamatay si Namwon ng ganoon kabilis. Ibinahagi ni Doc Ja ang tungkol sa mangyayari sa estasyon at nagkunwaring may kasanayan siyang propesya. Hinawakan ni Jungyok ang kanyang kurbata at itinapat siya sa gilid ng tulay habang nagtatanong kung anong taktika ang dapat nilang gamitin. Kinabahan si Doc Ja at hindi makasagot kaya sinabi ni Jungyok na magkita sila sa estasyon bago siya ibinagsak sa tubig. Nilamon si Doc Ja ng halimaw at bumagsak siya sa tiyan nito. Inanunsyo ng hologram ang bagong yugto, kailangan niyang patayin ang halimaw at makatakas. Naroon din ang dekabi na nagkukwento para sa stream kaya nagulat ito nang tawagin siya ni Doc Ja sa kanyang pangalan na Baeyong. Alam din niya na si Baeyong ay isang dekabi na nasa level 9 at ang paggawa ng stream ay magbibigay dito ng tsansa na makaakyat balang araw. Sinabi ni Doc Ja na malamang sikat siya ngayon sa mga constellation, kaya kung mamatay siya, si Baeyong ang tatamaan ng galit. Tiningnan ni Baeyong ang kanyang mga donasyon at nakumpirma niyang tuwang-tuwa ang mga nanonood kay Doc Ja, kaya pumayag siyang pumirma ng eksklusibong kontrata. Biglang nagsimulang mapuno ng asido ang tiyan ng halimaw. Hiniling ni Doc Ja ang tindahan ng dekabi at bumili ng maraming spike para harangan ang mga dop ng asido, isang bagay na natutunan niya mula sa nobela. Kapag naharangan ang lahat ng dop, mamamatay ang halimaw, ngunit gaan-daan ang mga ito. Tumanggi si Doc Ja na sumuko at patuloy na nagtrabaho hanggang sa matakpan ang lahat, na sa wakas ay pumatay sa halimaw at nagtapos sa yugto. Pagkatapos, ipinasok ni Doc Ja ang kanyang kamay sa balat ng halimaw at inilabas ang nucleus nito. Hiningi niya kay Baeyong na ipalit iyon sa tindahan kapalit ng isang napakabihirang bagay na tinatawag na Adder of Fate. Bago siya umalis, niregaluhan siya ni Baeyong ng isang starter pack na may kasamang maskara. Isinuot ni Doc Ja ang maskara bago lumabas dahil kumakalat na ang lasong usok sa paligid. Bumagsak siya sa dalampasigan at nakatanggap ng maraming alok ng sponsorship mula sa mga constellation, kaya pinatay niya ang mga notification. Pagkatapos, dumaan siya sa isang tindahan para bumili ng pagkain at hanapin ang mga bangkay. Dalawa sa mga babae ay patay na at ang pangatlo ay naghihinalo pa. Biglang may halimaw na bumasag sa bintana, kaya binuhat ni Doc Ja ang nakaligtas at tumakbo sa kalye. Hinabol sila ng nilalang, winawasak ang lahat ng madaanan nito. Nakapasok si Doc Ja sa estasyon ng subway at ibinaba ang gate bago pa man mabangga yon ng halimaw. Sa pasilyo, lumitaw ang isang grupo ng mga siga at nagulat nang makita nilang buhay pa ang babaeng si Hiwon. Naalala ni Doc Ja ang bahaging ito mula sa nobela. Binugbog at inabuso ng mga lalaking iyon si Hiwon. Gumastos si Doc Ja ng 1,500 coins para palakasin ang kanyang lakas at sinimulan niyang bugbugin ang mga siga. Inactivate ng leader ang kanyang kasanayan upang umatake, ngunit madali itong nailaga ni Doc Ja at tinalo rin siya.
Nang sabay-sabay nang susugod ang iba, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga nakaligtas na pinamumunuan ni Inho. Dahil dito, umatras ang mga siga. Naroon din ang grupo mula sa tren at ipinaliwanag ni Sang-e na si Inho ay isang kongresista. Pinamunuan ni Inho ang mga nakaligtas sa estasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa mga high-level players na manghuli ng halimaw at ibahagi ang mga coin sa mga residente. Samantala, nakakuha si Gilyang ng isang kasanayan na nagbibigay daan sa kanya na makipagkaibigan sa mga insekto. Tinanong ni Doc Ja kung nasaan si Jungyok, ngunit wala siya roon, kaya napaisip si Doc Ja kung nagbago na ang takbo ng kwento dahil sa kanyang mga desisyon. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ng ilang lalaki ang mga tao na sa loob ng 3 oras kailangan nilang bayaran ang survival fee. Ang mga high-level players ang naniningil para maprotektahan ang lahat hanggang sa matalo ang halimaw sa mga lagusan. Ang ilan ay desperadong manghuli para kumita ng pera, ngunit ang iba naman ay namamatay na agad sa lugar. Pinalibutan si Doc Ja ng karamihan at hiniling na ibahagi niya ang kanyang coins dahil alam nilang marami siya. Nang tanungin niya kung sino ang nagsabi, inamin ni Inho na siya yon. Akala niya mayaman si Doc Ja dahil nakita niya itong gumamit ng malalakas na kasanayan sa laban. Humingi ng paumanhin si Inho sa pagiging bastos at nakiusap na tulungan ni Doc Ja ang mga desperadong residente. Ngunit naalala ni Doc Ja na isa siyang kontrabida sa nobela kaya tumanggi siyang magbigay ng kahit ano. Sa katunayan, ipinagbili ni Inho ang kanyang sarili sa mga constellation at isinuko ang kanyang pagkatao kaya isa na siyang halimaw. Naging magulo ang tao kaya pumayag si Doc Ja na tumulong, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera kundi sa pagtatapos ng yugto. Binuo ni Doc Ja ang isang sandata gamit ang mga patapong piyesa at bumaba sila ng kanyang koponan sa lagusan. Ikinuwento ni Hiwon kung paano pinapatay ng mga siga ang mga tao para nakawin ang kanilang mga coin at pagkatapos ay dinadala nila sa estasyon habang nagpapanggap na galing iyon sa panghuhuli ng halimaw. Alam ni Doc Ja na dapat sana ay namatay siya sa tindahan. Madilim ang lagusan kaya pinalabas ni Gilyang ang napakaraming alitaptap para maliwanagan ang daan. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga halimaw at nagsimula ang mabagsik na laban. Karamihan sa koponan ay gumamit ng mga sandata at mabilis na pinapatay ang mga nilalang habang dumarating ang mga ito. Nalaman ni Sang-e na ang kanyang kasanayan ay ang pagpapaputok ng sapot kaya ginamit niya yon bilang sandata. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng huling halimaw na natira at dinala palayo. Hinabol siya ng grupo at natagpuan si Sang-e na nakagapos sa dulo ng lagusan. Lumabas ang isang hologram na bumati sa kanila sa dambana ng ground rat at iniutos na patay nila ang tagapagbantay ng dilim. Isang mas malaking halimaw ang sumulpot at agad na kumilos si Doc Ja, iniiwasan ang mga galamay bago siya umatake gamit ang kanyang sandata. Ngunit hinarang siya ng force field at itinapon palayo. Sunod na sumugod si Yeon-song at tumama ang kanyang mga suntok, dahilan upang tumalon ang halimaw sa kisame. Pagkatapos ay inactivate nito ang illusory prison na bumibitag sa katawan at sumisira sa isipan. Kapag natrap ang isang tao, muli nilang mararanasan ang pinakamasasamang alaala at mamamatay. Nabihag ng kasanayan si Hiwon na muling nasaksihan ang sandali kung kailan sila at ang kanyang mga kaibigan ay nahuli ni Inho at ng kanyang mga siga. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Doc Ja mula rito. Pagkatapos, tumakbo siya upang kuhanin si Gilyang bago pa ito mahuli. Sa kasamaang palad, si Yeon-song naman ang nabitag at nagsimulang muling maranasan ang pinakamasasamang alaala mula sa kanyang buhay militar. Sinubukan din siyang iligtas ni Doc Ja ngunit naharang ang kanyang pag-atake, bagamat may nalaglag na maliliit na bato. Biglang umatungal ang halimaw upang tawagin ang kanyang mga alagad. Tinawag ni Doc Ja si Baeyong para buksan ang tindahan at sinubukang bilhin ang White Star Pure Energy, ngunit kulang siya ng 1,000 coins. Samantala, patuloy na lumalaban si Hiwon at sa isang malaking talon ay nakatalon siya sa likod ng boss. Sinundan siya ni Doc Ja at nagsimulang pumatay ng mga halimaw hanggang sa kumita siya ng sapat na pera. Ikinabit ang White Star sa kanyang sandata, na nagbigay dito ng isang beses na critical hit. Ginaya ni Doc Ja ang talon ni Hiwon at inundayan ng hiwa ang likod ng horde dealer, na sa wakas ay napatay. Tumakas ang mga halimaw at nawala ang ilusyon, kaya nakalaya si Yeon-song mula sa kanyang masasakit na alaala. Naalala ni Doc Ja mula sa nobela na binabagabag si Yeon-song ng pagkakasala dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sinaliksik ng grupo ang treasure chest na nakuha nila matapos tapusin ang misyon. Nakakuha si Hiwon ng 2 maikling espada, si Yeon-song ng isang gauntlet, si Gilyang ng helmet na nagpapalakas ng kanyang bug skill, si Sang-e ng isang mahiwagang balabal, at si Doc Ja naman ng isang sirang espada. Nalito ang iba ngunit hindi sinabi ni Doc Ja na ito ay ang Broken Fate. Kapag nakahanap siya ng Either of Fate, mabubuo ang espada. Nagtanong si Gilyang tungkol sa mga batong nahulog sa laban, kaya ipinaliwanag ni Doc Ja na kapag kinain yon, malulubog ang kanyang isipan sa ilusyon. Hindi pa tapos ang yugto sa estasyon dahil may isang halimaw pang natitira. Nagmamadaling bumalik ang grupo at mabilis na tumalon si Hiwon sa pinuno ng mga siga upang patayin ito bilang paghihiganti. Pinalabas ni Inho ang natitira niyang mga tauhan kaya nakatanggap si Hiwon ng bagong kasanayan mula sa isang constellation na nagbigay sa kanya ng kakayahang hiwain ang lahat ng siga sa loob lamang ng ilang segundo at tuluyang talunin sila. Wala nang nagawa si Inho kundi lumaban at sinuntok niya ang isang haligi para ipakita ang kanyang lakas. Naging halimaw ang kanyang braso bago umatake kay Hiwon gamit ang buong puwersa niya, ngunit nakakasabay pa rin siya at naitulak siya nito papunta sa Riles. Nang malapit na siyang patayin, pinigilan siya ng mga residente. Ipinaliwanag nila na hindi nila nililinis ang yugtong ito dahil natatakot silang baka mas mahirap ang susunod, kaya mas madali nang magbayad na lang ng pang-araw-araw na bayarin.
Umaasa sila na mamamatay ang grupo ni Doc Ja sa halimaw para makuha nila ang kanilang mga coins. Inanunsyo ng tinig na malapit na ang oras ng bayaran, kaya ginamit ni Inho ang pagkakataon upang itulak si Hiwon palayo at tumakas. Pinalabas ni Sang-e ang kanyang sapot at ginamit iyon ni Hiwon upang makasunod. Ngunit bago pa niya mahawakan si Inho, tinapon siya pabalik ng isang force field. Tinukso sila ni Inho sa pagkatalo, pero bigla siyang tinamaan sa ulo ng bala mula sa isang sniper na nagwakas sa yugto. Nagpakilala ang sniper bilang si Ji-hai bago kunin lahat ng coins ni Inho. Sinubukan ng grupo na umalis ngunit hinarangan pa rin sila ng barrier. Ipinaliwanag ni Ji-hai na natapos lang nila ang yugto mula sa nakaraang seksyon at habang sila'y hinahabol, nakatawid sila papunta sa bago. Para makaalis, kailangan nilang tapusin ang bagong yugto. Umalis si Ji-hai at napagtanto ni Doc Ja na isa rin siyang karakter. Siya ang kaisa-isang nakaligtas sa klase niya at alagad ni Jungyok. Sa estasyon, inanunsyo ng tinig na may 104 na nakaligtas sa lugar na ito at may 10 minuto silang makarating sa green zones bago dumating ang mga halimaw. Mayroon lamang 52 green zones at napakaliit ng mga ito, kaya nag-agawan ang mga tao para sa pwesto. Isang gang na pinamumunuan ni Pildu ang nagsara ng VIP area at naniningil ng coins para makapasok. Ginamit ni Pildu ang mga coins upang bumili ng security system na nagpapaputok sa mga taong sumusubok na makapasok ng hindi nagbabayad. Sinabi ni Doc Ja sa kanyang grupo na maghiwa-hiwalay para maghanap ng green zones. Muling lumitaw si Ji-hai dala ang mensahe ni Jungyok para sa kanya. Pumayag siyang makipaglaban ng magkasama, ngunit kailangan munang iwan ni Doc Ja ang kanyang grupo at mabuhay mag-isa sa gabing iyon. Naalala ni Doc Ja ang isang kaibigan noong high school na sinampal siya para tigilan siya ng mga nang-aapi, sinasabing dapat kahit isa man lang sa kanila ang makaligtas. Gamit ang kanyang kaalaman, pumunta si Doc Ja sa isang partikular na lugar na hindi pa nagiging green. Lumabas si Baeyong upang ianunsyo na may ilang green zones na mawawala at may mga bago namang lilitaw para mas tumindi ang tensyon. Ang lugar na kinaroroonan ni Doc Ja ang nag-green at sinabi niya sa kanyang grupo na makipaglaban na lang sa iba para sa kaligtasan. Ngunit pinili ni Hiwon na labanan ang mga halimaw imbes na makipag-agawan. Natapos ang 10 minuto at dumating ang mga halimaw sa estasyon upang patayin ang lahat ng hindi nakapwesto sa green zone. Nagdesisyon ng iba na tulungan si Hiwon at matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, sumama rin si Doc Ja sa kanila. Naisip niya na lilitaw ang mga green zone sa mga pinakamapanganib na lugar para gawing mas kapanapanabik ang palabas, kaya naghiwa-hiwalay sila papunta sa mga portal ng halimaw. Patuloy na pinapatay ng mga halimaw ang mga tao sa pangunahing plataporma, ngunit nakayanan ng grupo ni Doc Ja na lumaban gamit ang kani-kanilang kasanayan. Sa gulat ni Doc Ja, naghihintay si Jungyok sa isa sa mga portal. Pinapanood lamang siya habang nakikipaglaban sa mga halimaw at pinoprotektahan si Gilyang. Ang green zone dito ay para sa 2 tao at isa sa mga pwesto ay kinuha na ni Jungyok. Sinabi niya na lalabanan lang niya ang halimaw kasama si Doc Ja kung iwan nito ang bata. Sa kabilang portal, nakakita ang iba ng green zone para sa 3 tao kaya nailigtas nila ang kanilang sarili mula sa kawan. Tumanggi si Doc Ja na iwan si Gilyang at inilagay siya sa green zone kasama si Jungyok bago siya tumakbo palayo. Kinuha niya ang lahat ng atensyon ng mga halimaw at nang sugurin siya, kinain niya ang isang kumikislap na bato. Nadala ang kanyang katawan sa illusion prison na nagligtas sa kanya mula sa mga atake ng mga halimaw. Sa kasamaang palad, pinanood din niya roon ang panahon na nakipaglaban siya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan para lamang mapasaya ang kanyang mga nang-aapi. Nanalo si Doc Ja sa laban na yon at kalaunan ay nalaman niyang nagpakamatay ang isa, kaya't dala niya ang pagkakasalang iyon hanggang ngayon. Kinasusuklaman niya ang pagtatapos ng nobela dahil isinakripisyo ni Jungyok ang iba upang iligtas ang sarili. Nais ni Doc Ja ng katapusan kung saan maliligtas ang bayani kasama ng mga mahal niya. Biglang ginamit ni Jungyok ang isang kasanayan upang pumasok sa ilusyon at sinabi kay Doc Ja na sana ay nilabanan na lang niya ang mga nang-aapi imbes na ang kanyang kaibigan. Inamin ni Jungyok na dati ganoon din ang kanyang iniisip, ngunit matapos ang 12 ng laban, natutunan niyang basura ang mga tao. Kinaumagahan, nagising si Doc Ja at nadiskubre niyang dinala siya ng kanyang grupo sa isang pribadong silid habang siya ay walang malay. Lumaban sila sa mga halimaw upang protektahan siya at nasugatan si Yeon Song sa proseso. Naalala ni Doc Ja na ngayong araw ang laban ni Yeon Song sa Dragon, kaya dapat siya na ang mamatay para mailigtas ito. Inanunsyo ng tinig na may 57 na natitirang nakaligtas. Ipinabatid ni Baeyong nagalit ang mga konstelasyon dahil may mga taong nagtulungan sa halip na maglabanan, kaya bilang parusa ay isa lang ang green zone. Kung sino ang nakatayo roon kapag natapos ang oras ang siyang mananalo. Lumitaw ang green zone sa ilalim ni Pildu na tila walang pakialam. Sinabi ni Doc Ja kay Ji-hai na may plano siya at humingi ng tulong, ngunit tumanggi ito. Para konsensyahin siya, binanggit niya kung paanong pinatay ni Ji-hai ang kanyang mga kaklase upang manalo sa unang yugto. Napaiyak si Ji-hai ngunit umalis pa rin. Pagkatapos, tinawag ni Doc Ja si Baeyong na kinumpirmang mahal siya ng mga konstelasyon at bumubuhos ang kanilang donasyon. Hiningi ni Doc Ja na gawing coins ang lahat ng pera at nilapitan si Pildu, inalok itong upahan gamit ang lahat ng kanyang coins. Tinanggap ni Pildu ang kasunduan at ibinigay kay Doc Ja ang kumikislap na parisukat na agad niyang sinimulang basagin gamit ang kanyang espada. Sinubukan ng karamihan na pigilan siya, ngunit sa huli na unawaan ni Ji-hai at binaril ang green zone upang tuluyang masira. Nawala ang liwanag at ipinaliwanag ni Doc Ja na kung nagtulungan lang silang lahat mula pa sa simula, wala sanang namatay. Inilipat niya ang pera kay Pildu upang tapusin ang kanilang kasunduan at hiniling dito na protektahan ang lahat.
Pinayagan ni Pildu ang mga tao na pumasok sa kanyang VIP zone ng libre, saka inilabas ang lahat ng sandatang binili niya para sa kanyang security system. Nang lumabas ang mga halimaw, agad nagpaputok si Pildu at di nagtagal, bumagsak ang tambak-tambak na bangkay ng mga nilalang sa portal. May ilang halimaw na nakaligtas sa bala, ngunit agad silang pinabagsak ni Dokja, Sang-e, at Hiwon. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa at lumabas ang isang dragon, bumubuga ng apoy upang pumatay ng mga tao. Sa kombinasyon ng baril at espada, madaling nakipaglaban si Jungyok sa dragon at ilang ulit niya itong tinaga. Hindi natuwa ang mga konstelasyon na dumating na ang isang high-level player, kaya tinaasan nila ang antas ng kahirapan. Biglang nabasag ang estasyon at lumitaw ito sa kalawakan. Binago ng dragon ang katawan nito na mistulang bakal, isang bagay na wala sa nobela. Sinubukan ni Jungyok na umatake, ngunit nabasag ang kanyang espada, kaya agad siyang tumawag ng bago at muling sumugod. Mabilis siyang natalo ng dragon at tinusok gamit ang sarili niyang sandata. Hindi pa rin tumigil si Jungyok at patuloy na lumalaban ng paulit-ulit. Binuksan ni Dokja ang kanyang starter kit at nilunok ang isang gamit na magpoprotekta sa kanya laban sa apoy. Ginamit ni Sang-e ang kanyang sapot upang hilahin si Jungyok mula sa pagkakahawak ng halimaw at si Dokja ang pumalit sa laban. Paulit-ulit siyang pinabagsak ng dragon, ngunit hindi siya tinatablan ng apoy nito. Habang abala ang dragon, isang napakalaking halimaw ang sumalpok dito at itinumba ito sa lupa. Dahil isang insekto ang halimaw, nakontrol ito ni Gilyang, bagaman nararamdaman din niya ang lahat ng sakit na tinatamo nito. Sa kasamaang palad, napakalakas ng dragon at halos patay na ang halimaw na maaaring ikamatay din ni Gilyang. Tumanggi si Yonsong na muling mawalan ng kaibigan at sumugod, dahilan upang magising ang kanyang espesyal na kasanayan. Nagbago ang guwantes upang maging isang kalasad na nakapipigil sa mga atake ng dragon at umangat ang lupa upang harangan ito. Pagkatapos, gumawa si Sang-e ng tulay na gawa sa sapot para masakyan ni Hiwon. Tumalon siya at bumagsak sa likod ng dragon upang hiwain ang katawan nito ng ilang ulit. Ngayon ay nabasag ni Yonsong ang harang upang tuluyang maitulak ang dragon pababa at sinubukan ni Dokja na saksakin ito, ngunit lumipad ang dragon upang makatakas. Isang pagbabalik tanaw ang nagpakita na ang plano ay saksakin ang core ng dragon upang mapatay ito, ngunit ikamamatay rin ng sinumang gagawa. Ang gantimpala ng misyon ay magbibigay ng gamit na kayang bumuhay ng isang tao. Muling nagpaputok ng sapot si Sang-e at pinigilan ang dragon habang tumalon si Dokja upang tuluyan itong saksakin sa dibdib, ngunit hindi tumagos ang espada. Binaril ni Ji-hai ang dibdib ng dragon upang lumikha ng bitak, ngunit naitulak ng halimaw si Dokja palayo. Muling nagsara ang sugat at nawala ng pag-asa ang grupo. Biglang natapos ni Jungyok ang pagpatay sa iba pang mga halimaw at muling nakipaglaban sa dragon. Pagkatapos ng ilang palitan ng mga atake, nagawa niyang butasin ang core at binalot silang dalawa ng apoy mula sa hininga ng dragon. Gaya ng sa nobela, bumagsak ang nagliliyab na katawan ni Jungyok sa lupa at nag-activate ang kanyang kasanayan upang ibalik siya sa simula. Pinanood ni Dokja kung paanong nagsimulang maglaho ang lahat at inisip niyang tapos na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nagulat siya nang makita niyang tinanggap ng may akda ang kanyang transaksyon sa pamilihan at ipinadala sa kanya ang Either of Fate. Agad itong inilagay ni Dokja sa kanyang espada upang gawing attribute weapon. Pinalibutan ng natitirang grupo ang dragon at ginulo ito na nagbigay ng oras kay Dokja upang tumalon dito at tuluyang patayin ito. Inanunsyo ng tinig na tapos na ang yugto at muling binuhay ni Dokja si Jungyok gamit ang gantimpala. Bumalik sa normalang estasyon at nagulat si Jungyok na buhay pa si Dokja matapos ang kamatayan ng dragon, salamat sa espesyal na espada. Nagsaya ang lahat at nakatiyak na si Dokja na maaari na nilang isulat ang isang bagong katapusan para sa kwento. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.